Good evening, everyone, especially to you, Sir Leo Montenegro. I am a second reporter, and my topic is all about economic sustainability. Economic sustainability is crucial for the long term prosperity of communities, business, and individuals. It involves creating a balance between economic growth, social well being, and environmental protection, ensuring that development meets the needs of presence without compromising the ability of future generations to meet their own needs. 6 real life examples of economic sustainability. Number 1. Recycling Program. Business like Bits Buy and Stiplets offer recycling service for use home appliance with clothing brands like H&M incentives recycling by offering discounts for donated clothes. Ang recycle programa ay isa sa nakatabang sa isa ka lugar kay siyang nagkolekta sa mga basura nga ma-recycle pa. For example, mga botelya na pwede siyang himuong bildo na plato or hulmahon siya balik pagkabotelya or himuon siya sa amin. Number 2, micro-farming and urban agriculture. Initiative like micro-farming or small urban plots and rooftop solar power installation for middle and lower income families contribute to local economic growth while reducing environmental impact. So, ang micro-farming and urban farming ay nakakatulong sa mga tao. For example, hydroponic and aeroponics farming. Ito ay isang uri ng pagtatanim na hindi na kailangan ng soil o lupa para mabuhay, sapagkat tubig lang at sikat ng araw ang kinakailangan para mabuhay ang pananim at nakakatulong din ito para mabawasan ang paggamit ng makinarya at mababawasan ng pollution. Number 3, climate change target. Business setting target for reducing harmful CO2 emission by a specific date demonstrate a commitment to economic sustainability. For example is mining. Ang miningan is isa siya sa makadaot sa ekonomiya kay isa siya sa daghay nagpagawas na air pollution. So, para malikayan ang climate change, so need nila mo reduce sa ilang equipment. Tas dapat sab sila mag-conduct ng tree planting para sa ma-absorb o ma-filterize ang air pollution. Gender and Inclusion Program. Implementing non-discriminatory hiring and compensation practice promote economic sustainability within organization. So, when we say gender and inclusion program, isa na siya sa pinakadakong impact sa economic sustainability kaya nagpatupad man sila non-discrimination nga dili sila bias sa kung unsay ilang gender. Number 5, renewable energy adoption. Transitioning to renewable energy sources like solar, wind, hydroelectric, and biomass power is a significant step toward economic sustainability. Ang renewable energy ay nakakatulong sa kapaligiran ng ekonomiya dahil mula sa lumang pinagkukunan ng energy tulad ng fossil fuel, carbon, petrolyo at natural gases hanggang sa makabagong teknolohiya tulad ng solar, hydro, geothermal at biomass. Ito ay nakakatulong upang mabawasan ang air pollution at nakakatulong rin ito sa mga tao kung malayo ka sa barangay o nakatira ka sa bukid. Number 6, sustainable agriculture and forestry practice. Practice such as crop rotation, cover crop, and selective logging in forestry contribute to economic sustainability by ensuring resources, longevity, and environmental impact. Ang mga sustainable agriculture at forestry practice ay mga paraan ng pagsasaka at pangangasiwa sa kagubatan na naglalayong tugunan ang kasalukuyang pangangailangan ng pagkain, hibla at iba pang mga produkto nang hindi sinisira ang kakayahan ng kapaligiran at suportahan ang mga sumusunod na henerasyon. Ibig sabihin, hindi lang natin iniisip ang ating pangangailangan ngayon kundi pati na rin ang pangangailangan ng mga sumusunod pang henerasyon. Ito ay isang balanse sa
sa pagitan ng produksyon at pangangalaga sa kalikasan. Halimbawa, crop rotation. Ang pagpalit-palit ng mga pananim at itinatanim sa isang lupain, ito ay nagpapabuti sa kalusugan ng lupa sa pamamagitan ng pagbalanse ng mga nutrients na kinukuha sa mga pananim at pinipigilan din ito ang paglaganap ng mga peste at sakit. Pangalawang halimbawa, selective logging. Ang pagputol lamang ng mga mature na puno at pag-iwan ng mga batang puno upang lumaki, pinapanatili nito ang biodiversity at kalusugan ng kagubatan. Sa halip na putulin ng mga puno sa isang lugar, pinapanatili lamang ang mga punong handa ng putulin at iniingatan pa ang ibang mga puno para sa hinaharap. Economic Sustainability Approach. Economic Sustainability Approach involves balancing economic growth and profitability with environmental, social, and cultural consideration. It aims to create long-term economic development while managing impact on the environment and society, as outlined in United Nations Sustainable Development Goals. Halimbawa na lang ng economic sustainability approach ay ang ecotourism. Sa halip na sirain na malikas na tanawin para sa pag-unlad, ito ay pinoprotektahan at ginagamit bilang atraksyon para sa mga turista. At ang kita mula sa turismo ay ginagamit naman para sa pangangalaga ng kapaligiran at pagpapaunlad ng komunidad. Ang mga lokal na residente ay nakikinabang din dahil nakakalikha ito ng trabaho. At isa pang halimbawa ay ang paggamit ng renewable energy. Tulad ng solar at wind energy, ito ay mas malinis sa kapaligiran kumpara sa fossil fuels at nakakatulong sa pagbawas ng greenhouse gases emission. Bukod dito, nakakalikha din ito ng mga trabaho sa sektor ng enerhiya. Importance of economic sustainability. Economic sustainability is crucial of business to achieve long-term growth without depleting natural or human resources. It helps campaign access operation, reduce energy waste, improve social practice, enhance staff productivity, win contract, and increase customer loyalty. Halimbawa na lang ng importance of economic sustainability ay ang negosyo na gawa sa mga produktong yari sa kawayan. Sa halip na gumagamit na ng mga imported na materyales, sinusuportahan nila ang mga lokal na magsasaka ng kawayan. Ito ay nagpapakita ng sustainability resourcing sa pamamagitan ng paggamit ng renewable resources na kawayan. Binabawasan nila ang kanilang environmental impact ang paggawa ng mga produktong gamit sa traditional method na may kunting waste na nagpapakita ng efficiency. Ang pagbibigay ng patas na sahod at maayos na kondisyon sa kanilang mga manggagawa ay nagpapakita ng social responsibility, at ang paggamit naman ng eco-friendly packaging ay nagpapakita ng commitment sustainability, at ang lahat ng ito ay nagreresulta sa isang mas malakas na brand image, mas mataas na consumer loyalty at pangmatagalang tagumpay na negosyo. Measuring economic sustainability. Measuring economic sustainability involves evaluating a company economic performance alongside its environmental, social, and cultural impact. Key metrics may include financial indicators, resources consumption, waste generation, social practice, and environmental impact assessment to guide the overall sustainability of business operation. Ang layunin ng pagsukat ng economic sustainability ay upang matiyak na ang mga kumpanya ay hindi lamang kumikita, kundi nag-aambag din sa isang mas maayos na matatag na kinabukasan. Hindi sapat ang pagtuon lamang sa kita, kailangan ding isaalang-alang ang mga epekto nito sa kapaligiran at lipunan. Ang isang kumpanya na may mataas na kita ngunit nagdudulot ng malaking pinsala sa kapaligiran at lipunan ay hindi maituturing na sustainable. Halimbawa, pagsusuri sa epekto sa kapaligiran at pagsusuri sa mga
potensyal na epekto sa mga operasyon ng kumpanya sa paligiran, tulad ng pollution sa hangin at tubig, pagkawala ng biodiversity at pagbabago ng klima. Social sustainability. Social sustainability is all about ensuring the long-term well-being and resilience of communities. It involves fostering inclusive, equitable, and connected societies that can adapt to changing circumstances and provide opportunities for all members to thrive. This holistic approach considers not just economic factors but also the social, cultural, and environmental aspects that contribute to a community overall health and vitality. Ang social sustainability ay hindi isang layunin na madaling makamit. Ito ay isang patuloy na proseso na nangangailangan ng pakikipagtulungan ng iba't ibang sektor ng lipunan, kabilang ng pamamahalaan, pribadong sektor at ang mga mamamayan mismo. Kailangan ng pagpaplano, pagpapatupad at mga programa at pagsubaybay upang matiyak na ang mga layuning panglipunan ay nagpapanatili. Halimbawa, pantay na oportunidad sa edukasyon, trabaho at pangangalagang pangkalusugan para sa lahat, anuman ang kanilang kasarian, lahi, relihiyon at katayuan sa lipunan. Goals of Social Sustainability. The goals of social sustainability aims to create thriving, equitable, and inclusive communities that support well-being of current and future generations. These goals focus on fostering healthy and livable environment, promoting diversity, equity, and democratic process, and ensuring a good quality of life for all individuals within a community. Goals of social sustainability ay nakatuon sa paglikha ng mga umuunlad, pantay at inklusibong komunidad na sumusuporta sa kagalingan ng kasalukuyan at ang mga sumusunod na henerasyon. Ito ay tumutukoy sa paglikha ng mga komunidad na may malinis na hangin at tubig, ligtas na tirahan at mga lugar na angkop para sa paglilibang at pakikipag-ugnayan sa kalikasan. Halimbawa na lang ang pagtanim ng mga puno, pagtayo ng mga parke, pagpapabuti ng sistema ng pangangalaga sa kalusugan at pagpapatupad ng programa para sa pag-recycle at pagbawas ng basura. Example of social sustainability. Number 1. Human rights. Ensuring fair labor practice, living condition, health, safety, wellness, diversity, equity, work-life balance, empowerment, community engagement, and philanthropy within cooperation. Ang human rights ay tumutukoy sa pagtiyak ng patas na pagtrato at paggalang sa dignidad ng mga manggagawa at komunidad na makaapektuhan ng kanilang mga operasyon. Ito ay higit pa sa sumusunod lamang sa mga batas. Ito ay isang commitment sa paglikha ng isang kultura ng paggalang, katarungan at responsibilidad sa lipunan. Halimbawa, ang isang kumpanya ay nagpapatupad ng patakaran na nagbabawal sa diskriminasyon sa pagpigil ng mga empleyado at pagbibigay ng pantay na oportunidad sa lahat. Second, community engagement. Encouraging volunteerism, philanthropy, and practice and active participation in community development initiative to enhance social well-being. Ang community engagement ay isang proseso kung saan ang mga organisasyon, kumpanya o individual ay aktibong nakikilahok sa pagpapaunlad ng kanilang komunidad. Ito ay higit pa sa simpleng pagbibigay ng donasyon. Halimbawa, isang kumpanya ang nagbibigay ng oras sa kanilang mga empleyado upang makipagboluntaryo sa isang lokal na paaralan sa pagturo ng mga bata, paglilinis ng paaralan upang pagtulong sa pag-ayos ng mga silid-aralan. Maaari na itong makipagtulong sa mga aktibidad ng barangay tulad ng pagtanim ng puno o paglilinis ng paligid.
Number 3. Safety and wellness. Prioritizing and safety and well-being of workers, local communities, and consumers by providing safe working conditions, living wage, and job security. Halimbawa na lang ang isang pabrika ang nagbibigay ng helmet, safety goggles at safety shoes sa kanilang mga manggagawa. Regular din silang nagsasagawa ng safety inspection at nagbibigay ng safety training sa kanilang mga empleyado. Mayroon din silang mga emergency exits at fire extinguishers na madaling mahanap at magamit. 3 main areas social sustainability focuses on. First is equity, addressing disparities and reducing disadvantage for marginalized groups, empowering individuals to have more controls over their lives socially and economically. Ang equity ay higit pa sa simpleng pagkapantay-pantay sa konsepto ng pag-aangat sa mga marginalized sa grupo. Ang katarungan ay nangangahulugan ng pagkilala at mga umiiral na nagkakaiba at pagbibigay ng mga kinakailangan suporta upang mapantayan ang larangan sa paglalaro. Layunin nitong mabawasan ang mga hindi pantay na oportunidad at bigyan ng makapangyarihan ng mga individual na kontrolin ang kanilang buhay, kapwa sa lipunan at ekonomiya. Halimbawa, isang programa na nagbibigay ng libreng edukasyon sa mag-aaral mula sa mahirap na pamilya o pagbibigay ng karagdagang suporta sa resources ng mga estudyante na may kapansanan. Kinikilala nito ang mga grupong ito ay may mga hamon na kailangang matutunan upang mapantayan ang kanilang oportunidad na edukasyon. Second, community well-being, promoting the health, safety, and overall quality of life for all community members through inclusive and sustainable practice. Ang community well-being ay tumutukoy sa pangkalahatang kalidad ng buhay ng lahat ng kasapi sa isang komunidad. Ito ay isang malawak na konsepto na sumasaklaw sa physical, mental at emosyonal na aspeto ng kagalingan at nakatuon sa paglikha ng isang kapaligiran na nagsusulong sa kalusugan, kaligtasan at pag-unlad para sa lahat. Halimbawa, pagpapatupad ng programa sa nutrisyon at pagsusulong ng mga malusog na gawi sa pamumuhay tulad ng regular na ehersisyo at tamang pagkain ay halimbawa sa mga inisyatibo na nagpapabuti sa kalusugan ng komunidad. Third is stakeholders relationship, managing and enhancing relationship with employees, suppliers, customers, and local communities to ensure positive impact and foster sustainable business practice. Halimbawa, isang kumpanya ay maaaring magpapatupad ng mga programa para sa pagpapaunlad ng mga empleyado tulad ng pagsasanay at pag-promote upang mapabuti ang kanilang morale at produktibidad. Maaari rin silang magbigay ng mga benepisyo tulad ng health insurance at retirement plan. Ang regular na komunikasyon at feedback mechanism ay mahalaga rin upang mapanatili ang bukas na ugnayan sa mga empleyado. How to measure social sustainability. Measuring social sustainability involves assessing the impact of business practice on people and society. While social impact is not easily quantifiable, companies can evaluate their performance in areas such as human rights, fair labor practice, biodiversity, equity, community engagement, and employee well-being. Engaging stakeholders, mapping impact pathways, and considering the human cost of business activities are essential steps in measuring and managing social sustainability with organization. Ang pagkikipag-boses ng mga empleyado, supplier, consumer, komunidad ay mahalaga upang maunawaan ang kanilang mga karanasan sa pagpanaw. Maaari itong
gawin sa pamamagitan ng pag-survey, focus group, discussion, interview at regular na komunikasyon. Halimbawa, isang kumpanya ang nagsasagawa ng survey sa kanilang mga empleyado upang malaman ang kanilang antas sa kasiyahan sa trabaho at ang mga isyu ng kanilang hinaharap. Nagsasagawa rin sila ng regular na dialogo sa mga kinatawan ng komunidad upang malaman ang mga epekto ng kanilang operasyon sa kapaligiran at sa mga residente. At hanggang dito na lang po ang aking topic. Maraming po salamat.